Si Vincent Romano ay isang makapangyarihan at walang awang mafia boss na nabubuhay sa dilim. Para sa kanya, ang lahat ng bagay ay may presyo at ang lahat ng tao ay kayang bilhin. Ngunit sa isang underground auction, nagbago ang takbo ng kanyang mundo nang masilayan ng 18 taong gulang na si Amara. Nabighani siya sa ganda nito. Binili niya ang dalaga sa halagang 10 milyong piso para sa isang kasunduan. Bigyan mo ko ng anak at magiging malaya ka. Sa ilalim ng isang marangyang kasalat sa init ng kanilang mga gabi, ang pilit na pagsisilbi ni Amara ay unti-unting nagpabagsak sa pader ng puso ni Vincent. Ngunit kung kailan natutunan na nilang ibigin ang isa't isa, isang pagsubok mula sa nakaraan ang biglang susulpot sa kanilang mansyon. Si Lucas, isang makapangyarihang hasyendero mula sa probinsya na handang itaya ang buong yaman niya, makuha lang muli si Amara. Sa gitna ng nag-aalab na selos, tapat na pagpaparaya at isang lihim ng bagong buhay na nabubuo sa sinapupunan ni Amara, kaya bang panindigan ng isang mafia boss ang kanyang pangako na protektahan ang kanyang pamilya o tuluyan silang wawasakin ng isang mapanganib na nakaraan? Kumusta mga kaibigan? Samahan ninyo kong ibahagi sa inyo ang mga kwentong magbibigay kilig, magpapatulo ng inyong mga luha at magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Isandalang likod at hayaang ang boses ko ang maglakbay sa inyong mga puso. Ito ang My Views TV. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay paki-like po ng ating video. Pa-click din ang subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang underground auction room ng hotel na yon sa gabi ay nababalot ng makapal na usok ng mamahaling sigarilyo at amoy ng mamahaling alak. Sa loob ng silid na pinatatakbo ng mga lihim na organisasyon, ang karangyaan ay nagkukubli ng isang madilim na katotohanan. Dito, ang kapangyarihan ay nasusukat sa kapal ng salapi. At ang buhay ng tao ay may katapat na presyo. Ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay ng madilim at tila mapanganib na liwanag sa mga muka ng mga bilyonaryo, politiko at mga pinuno ng mga iba't ibang grupo. Sa pinakamataas at pinakapribadong VIP booth, nakaupo si Vincent Romano. Siya ang pinakakinatatakutang mafia boss sa bansa. Isang lalaking may matikas na tindig, matalim na panga, at mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Sa edad na 30, hawak niya ang kapangyarihan na binuo ng bakal na kamay. Malamig niyang pinaiikot ang baso ng whiskey sa kanyang kamay. Pilit na nilalabanan ng pagkabagot habang pinapanood ang pagbebenta ng mga antigong alahas at mamahaling painting sa entablado. Para sa kanya, walang bago. Walang makakapukaw sa kanyang interes. Ngunit nagbago ang lahat ng dahan-dahang bumukas ang makapal na pulang kurtina para sa huling bahagi ng gabi. At ngayon, para sa ating huling espesyal na lot ngayong gabi. Ang boses ng auctioneer ay umalingaw-ngaw, puno ng excitement. Isang natatanging kristal na sariwa pa mula sa lalawigan ng probinsya. 18 taong gulang, busilak at walang kapintasan. Ladies and gentlemen, walang iba kundi ang napakagandang si Amara. Biglang napatigil si Vincent sa pag-inom. Napatulala siya. Para bang sa isang segundo ay huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. At ang maingay na bulong-bulungan ng mga tao ay biglang nawala ng tunog. Sa gitna ng entablado ay nakatayo ang isang dalaga. Nakasuot ito ng isang simpleng puting trahe na abot hanggang sa kanyang mga bukong. Ang kanyang mahabang buhok na kulay gold ay bagsak at may natural na alon sa dulo, na lalong nagpaputi sa kanyang balat na tila porselana.
Ngunit ang tunay na nagpadala at bumatak sa natutulog na emosyon ni Vincent ay ang mga mata ni Amara. Ang mga ito ay malalaki, nangungusap at puno ng takot. Ngunit sa kabila ng panginginig ng kanyang mga labi, may bakas ng isang lihim na tapang na tumatangging magpatalo. Nabighani si Vincent. Ang ganda ni Amara ay hindi galing sa kolorete o mamahaling alahas. Ito ay likas, dalisay, at tila isang bituin na nagbibigay ng liwanag sa madilim at maruming silid na yon. Magsimula tayo sa mababang halaga na 500,000 piso. Sigaw ng auctioneer. Agad na nagtaas ng mga kamay ang mga matatandang negosyante sa unahan. 1,000,000. Sigaw ng isa. 2,000,000. Hirit naman ng isang dayuhang namumuhunan. Nanginginig ang mga kamay ni Amara na nakakapit sa gilid ng kanyang palda. Pilit niyang pinipigilan ang pag-iyak habang nararamdaman ang mga kakaibang tingin ng mga lalaking nag-aagawan sa kanya. Naibenta siya ng sarili niyang tiyuhin para lamang mabayaran ang malaking utang nito sa sugal sa probinsya. Pakiramdam ni Amara, ang gabi na yon ang magiging katapusan ng kanyang dignidad sa buhay. 5,000,000. Isang matandang bilyonaryo na kilala sa pagiging malupit at dominante sa mga kababaihan, ang tumayo at sumigaw ng may mayabang na ngiti. Tumingin si Vincent kay Amara. Sa sandaling yon ay nakita niya ang isang butil ng luha na tuluyang pumatak sa kanang mata ng dalaga, na mabilis nitong pinahid gamit ang likod ng kanyang palad. May kung anong matinding kirot ang naramdaman ni Vincent sa kanyang puso. Isang pusong matagal nang itinuring na bato at walang pakiramdam. Isang matinding pagnanais ang biglang sumiklab sa kanyang puso. Hindi niya hahayaang mapunta ang anghel na to sa kamay ng kahit na sinong maruming nilalang sa silid na yon. Si Amara ay magiging kanya lamang. Itinaas ni Vincent ang kanyang kanang kamay, hawak ang VIP board. 10,000,000. Ang kanyang baritonong boses, bagamat seryoso at hindi sumisigaw, ay buong lakas na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Natahimik ang lahat. Ang mga sumisigaw kanina ay tila nabilaukan. Lumingon ang mga tao sa VIP booth at nang makita kung sino ang nagbid, walang sino mang nangahas na magtaas pa ng kamay. Walang nahihibang nalalaban sa yaman at kapangyarihan ng isang Vincent Romano, maliban na lamang kung gusto nitong mawala sa mundo kinabukasan. 10,000,000! Sold kay Mr. Romano! Sa huling hampas ng maso ng auctioneer ang naghudyat ng bagong yugto ng buhay ni Amara. Ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata. Inihahanda ang kanyang sarili sa madilim na kinabukasan sa kamay ng pinakakinatatakutang mafia boss. Ang mansyon ng pamilya Romano ay tila isang kaharian na nakatayo sa tuktok ng isang tahimik na burol. Napapaligiran nito ng matataas na pader na may mga armadong bantay sa bawat sulok. Isang patunay na ang karangyaan sa mundong to ay laging may kakambal na panganib. Para kay Amara, ang magandang istruktura na gawa sa puting marmol at naglalakihang salamin ay hindi isang tahanan. Ito ay isang gintong hawla kung saan siya magiging bihag habang buhay. Inihatid si Amara ng mga tauhan ni Vincent sa isang malaking silid sa ikalawang palapag. Ang kwarto ay may malawak na kama na nababalutan ng seldang kulay krema. May marangyang chandelier na nagbibigay ng banayad na liwanag. At may balkonaheng natatanaw ang buong lungsod. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, nanatiling nakatayo si Amara malapit sa pinto. Nakayuko siya. Mahigpit na nakakapit sa kanyang lumang bag na naglalaman ng ilang piraso ng kanyang damit mula sa probinsya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod sa tuwing naaalala niya ang lalaking nakabili sa kanya sa halagang 10,000,000 piso ay isang mapanganib na mafia boss. Lumipas ang ilang oras ng nakabibinging katahimikan bago narinig ni Amara ang marahang pagtunog at pagbukas ng pinto. Pumasok si Vincent.
Inalis nito ang kanyang suit jacket at ang itaas na butones ng kanyang puting polo ay nakabukas na rin, na nagpapakita ng kanyang matikas at tila nakakatakot na tindig. Huminto siya sa may pintuan at pinagmasdan ng dalaga. Sa ilalim ng malalambot na ilaw ng kwarto, lalong naging kapansin-pansin ang busilak na ganda ni Amara. Ang kanyang mahabang buhok na bahagyang gulo at ang kanyang 18 taong gulang na mukha na bakas ang labis na kapaguran at takot. Huminga ng malalim si Vincent at dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang ng kanyang sapato sa sahig ay tila tunog ng paparating na hatol para kay Amara. Otomatikong napaatras ang dalaga hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa malamig na dingding. "Huwag kang matakot." Ang baritonong boses ni Vincent ay mababa, seryoso ngunit walang bakas ng galit. Huminto si Vincent nang may isang di pa lamang ang distansya sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata ng malapitan. Natigilan si Amara. Akala niya ay makikita niya ang hitsura ng isang halimaw sa mga mata ng mafia boss. Ngunit ang nakita niya ay isang malalim at seryosong titig na tila nagpapalito sa kanyang puso. Inabot ni Vincent ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ng baba ng dalaga gamit ang kanyang mga daliri. Bahagya niyang itinaas ang mukha nito para mapilitang tumingin ng diretso sa kanya. Naramdaman ni Vincent ang banayad na panginginig ng balat ni Amara at may kung anong bagay ang biglang gumising sa loob niya. 10 milyong piso, Amara. Yan ang binayad ko sa tiyuhin mo para makuha ka mula sa madilim na kinaroroonan mo. Panimula ni Vincent habang nananatiling nakapako ang tingin sa mga nangungusap na mata ng dalaga. Sa mundong ginagalawan ko, walang libre. Ang bawat sentimo ay may dapat nakatapat na pakinabang. Napalunok si Amara. Pilit na nag-ipon ng lakas ng loob para makapagsalita. Ano pong gagawin niyo sa akin? Tatapusin niyo ba ako? Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Vincent. Isang tipid ng ngiti ang hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi kita binili para tapusin. Narito ka para sa isang mahalagang misyon, isang kasunduan. Binitawan ni Vincent ang baba ni Amara at humakbang ng bahagya patalikod. Ibinulsa ang kanyang mga kamay. Gusto kong maging asawa kita sa harap ng batas at higit sa lahat, bigyan mo ko ng anak, isang tagapagmana ng aking pangalan at lahat ng kayamanan ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Amara. Anak? Oo. Mariing tugon ng mafia boss. Yun lang habol ko sa'yo. Kapag naibigay mo na sa akin ang anak na hinihingi ko, magiging malaya ka na. Bibigyan kita ng sapat na salapi para makapagsimula kang muli kahit saan mo gusto. Ngunit habang wala pa ang anak ko, mananatili ka sa tabi ko bilang aking asawa. Tumingin si Amara sa sahig. Isang mabigat na desisyon ang nasa kanyang harapan. Wala siyang pera, wala siyang matatakbuhan. At kung tatanggi siya, alam niyang maaari siyang mapunta sa mas masama pang kamay. Ang alok ni Vincent, bagamat nakakagulat, ay may kalakip na pangako ng kalayaan sa huli. Wala siyang kapangyarihang tumanggi. Naiintindihan ko po. Mahinang sagot ni Amara, habang unti-unting tinatanggap ang kanyang kapalaran. Mabuti. Wika ni Vincent. Magpahinga ka na, simula bukas. Magiging legal na asawa na kita. Habang papalabas si Vincent ng silid, lumingon siya sandali kay Amara. Alam ng binata na nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi lang basta anak ang nais niya mula sa dalaga. Nais niyang tuluyang makuha ang puso nito. Ang kanilang kasal ay naganap sa loob ng isang pribado at luma ngunit napakagandang simbahan sa loob mismo ng pribadong lupain ng mga Romano. Walang marangyang handaan, walang mga negosyante at walang media. Tanging ang matandang pare, si Romano na nakasuot ng plantsadong itim na suit,
At si Amara na suot ang isang simpleng puting trahe ang naroon. Habang isinusuot ni Vincent ang gintong singsing sa daliri ni Amara, naramdaman ng dalaga ang init ng palad ng asawa. Isang init na tila unti-unting tumutunaw sa yelo ng kanyang takot. Sa harap ng Diyos at ng batas, opisyal na silang mag-asawa. Nang sumapit ang gabi ng kanilang honeymoon, nabalot ng matinding tensyon ang buong master's bedroom. Nakaupo si Amara sa gilid ng kama, suot ang isang manipis na pantulog na inihanda ng mga katulong. Nanginginig ang kanyang mga kamay at mabilis ang tibok ng kanyang puso habang pinapanood si Vincent, na dahan-dahang lumalapit pagkatapos nitong magpalit ng kasuotan. Ito ang simula ng ating kasunduan, Amara. Mababang wika ni Vincent. Ang kanyang baritonong boses ay tila haplos sa pandinig ng dalaga. Walang nagawa si Amara kundi ang pumikit ng maramdaman ang bigat ng katawan ng asawa sa kanyang tabi. Ngunit sa kabila ng pagiging malupit na mafia boss, nagulat si Amara sa banayad ng paraan ng paghawak sa kanya ni Vincent. Walang karahasan at walang pagmamadali. Ang bawat halik at haplos nito ay puno ng pag-iingat, na tila ba natatakot itong mabasag ang isang napakahalagang kristal. Sa ilalim ng kumot at sa gitna ng init ng gabi, tuluyang ibinigay ni Amara ang kanyang sarili sa kanyang asawa. Kinabukasan sa pagsikat ng araw at dumaan sa siwang ng makapal na kortina, dahan-dahang nagising si Vincent dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Sa buong buhay niya, palagi siyang nagigising na alerto sa anumang panganib. Ngunit ngayong umaga, payapa ang kanyang puso. Naramdaman niya ang isang mabigat ngunit malambot na bagay sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, hindi niya napigilang mapangiti ng lihim. Dahil nakapulupot ang braso at binti ni Amara sa kanya, ang mukha ng dalaga ay napakapayapa habang natutulog. Ang mahabang buhok nito ay nakakalat sa dibdib ni Vincent. Isang pakiramdam ng kakaibang kilig ang gumapang sa puso ng mafia boss. Bahagyang gumalaw si Amara at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Nang ma-realize niya ang kanilang posisyon, na nakayakap siya ng mahigpit sa kanyang asawa habang walang kasuotan ng kalahati ng katawan nito, ay bigla siyang napaatras. Nako, pasensya na po, hindi ko sinasadya. Bulalas ni Amara. Mabilis niyang hinila ang kanyang kumot hanggang sa kanyang leeg upang itago ang sarili. Tila naman napahiya ang dalaga. Ang kanyang mga pisngi ay nag-apoy sa pamumula at hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Vincent. Asawa mo na ako, Amara. Karapatan mong yakapin ako. Seryosong wika ni Vincent. Bagamat sa loob-loob niya ay gustong-gusto niya ang reaksyon ng dalaga. Tumayo si Vincent mula sa kama ng walang kasuotan sa itaas na bahagi ng katawan. Ipinapakita ang kanyang matikas na muscle sa tiyan at ang mga peklat mula sa dating labanan na lalong nagpainit sa katawan ni Amara. Ilang sandali pa'y pumasok si Vincent sa malawak na banyo. Habang umaagos ang mainit na tubig mula sa shower, hindi mapigilan ng binata ang maging masaya. Ang malamig at nakakatakot na boss Vincent Romano ay biglang pakanta-kanta habang naliligo. Isang bagay na hinding-hindi paniniwalaan ng kanyang mga tauhan kung makikita siya ngayon. Nangingiti siyang sumilip sa ibaba ng kanyang katawan. Tiningnan ng kanyang junior at tila kinausap. Ang galing natin kagabi, boy. Makakabuo tayo sigurado. Bulong niya sa sarili habang may malawak na ngiti at bahagya pang tumatawa. Kampante siya sa galing na kanyang ipinamalas at sa tugon ng kanyang magandang asawa. Hindi malabong mabilis na matupad ang kanilang kasunduan. O baka naman, ginagawa niya lang itong dahilan para tuluyang maitali si Amara sa kanyang piling habang buhay. Samantala sa labas ng banyo, nakakarinig si Amara ng mahinang pagkanta mula sa loob. Napahawak siya sa kanyang puso.
Naramdaman ng mabilis na tibok nito at unti-unti ring sumilay ang isang nahihiyang ngiti sa kanyang mga labi. Mabilis na lumipas ang mga araw, bagamat alam ni Amara na isang kasunduan lamang ang nagbubuklod sa kanila. Hindi niya magawang talikuran ng kanyang likas na pagiging maalaga. Lumaki siya sa probinsya kung saan itinuro sa kanya ng kanyang ina na ang pag-aalaga sa asawa ay isang banal na tungkulin. Kaya naman tuwing umaga ay maaga siyang gumigising para ipagluto si Vincent ng paborito nitong almusal at handa ang mga gagamitin nitong damit para sa trabaho. Isang umaga habang nasa loob ng malawak na walk-in closet si Vincent, pumasok si Amara dala ang isang kulay itim na kurbata. Nakabihis na si Vincent ng kanyang plantsadong puting polo at itim na slacks, at kasalukuyan nitong tinitignan ng sarili sa salamin. "Vincent, ako nang mag-aayos ng kurbata mo." Natigilan si Vincent at napalingon sa asawa. Sa totoo lang ay napakapili niya pagdating sa mga kasuotan. May sarili siyang estilo sa pagpili at pag-aayos ng kurbata. At wala pang sino mang tao, kahit ang kanyang mga pinagkakatiwalaang designers o mga nakaraang karelasyon, ang pinahihintulutan niyang humawak sa kanyang leeg para mag-ayos nito. Nung una ay akma niyang tatanggihan ng dalaga, ngunit nang makita niya ang determinasyon at tamis ng ngiti sa magandang mukha ng asawa, tila natunaw ang kanyang matigas na prinsipyo. "Sige." Maikling tugon ni Vincent, sabay baba ng kanyang mga kamay. Lumapit si Amara at tumingkayad ng bahagya dahil sa tangkad ng asawa. Napakalapit ng kanilang mga muka, sapat para maamoy ni Vincent ang bango ng mansanas sa buhok ng dalaga. Habang si Amara naman ay halos mabilaukan sa amoy ng panlalaking pabango ni Vincent, na humahalo sa natural nitong bango. Seryosong-seryoso ang muka ni Amara habang maingat na inaayos ang kurbata sa ilalim ng kwelyo at sinisimula ng pagbuhol nito. Bagamat hindi sanay si Vincent na may ibang nag-aayos ng kurbata niya, wala siyang magawa kundi ang manatiling nakatayo ng tuwid. Ayaw niyang mapahiya ang kanyang asawa at sa totoo lang, labis niyang ikinasisi ang ganitong klase ng paglalapit nila. Nang matapos si Amara, banayad niyang tinapik ang balikat ng asawa. "Ayan, mas gwapo ka na ngayon." Nakangiting wika nito na nagpapula naman sa sarili niyang mga pisngi. Napangiti ng lihim si Vincent habang pinapanood ang pagmamadaling paglabas ng asawa sa silid. Halos ginugol ni Amara ang sarili sa pagbabasa ng libro maghapon para hindi siya mainip. At nang gabi ring yun, habang nakaupo si Amara sa sala at nagbabasa pa rin ng libro, biglang pumasok ang 3 armadong bodyguard ni Vincent. "Magandang gabi po, senyora," bati ng pinuno. "Pinapasundo po kayo ni Boss Vincent. May inihanda po siyang dinner para sa inyong dalawa para sa isang marangyang restaurant sa lungsod." Nagulat naman si Amara. Hindi niya inaasahan ang biglaang sorpresang ito. Mabilis siyang tinulungan ng mga katulong na mag-ayos at magsuot ng isang simpleng pulang cocktail dress na lalong nagpalitaw sa kanyang maputing balat. Pagdating sa restaurant, agad siyang ginabayan ng mga staff patungo sa isang pribadong VIP veranda na natatanaw ang magandang ilaw ng lungsod. Doon ay nakaupo na si Vincent, mukhang napakatikas sa kanyang suot na suit. Ang mismong suit kung saan si Amara ang nag-ayos ng kurbata. Ngunit bago pa man makalapit si Amara, napatigil siya sa kanyang paghakbang. May 2 magagandang babae na nakasuot ng maninipis na damit ang nakatayo sa gilid ng mesa ni Vincent. Halatang anak ng mga mayamang negosyante ang mga to. Ang isa ay kunwaring natalisod para mahawakan ang balikat ni Vincent, habang ang isa naman ay tawa ng tawa sa bawat salitang salita. Pilit na nagpapapansin at humihingi ng atensyon mula sa seryosong mafia boss. Biglang nakaramdam si Amara ng isang matinding inis na gumapang sa kanyang puso. Uminit ang kanyang mga tenga at nagtagis ang kanyang mga bagang.
Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit labis siyang nasasaktan at nagagalit na may ibang babaeng lumalapit at humahawak sa kanyang asawa. Kahit paalam naman niyang kasunduan lang ang meron sila. Padabog na naglakad si Amara patungo sa mesa. Ang tunog ng kanyang takong ay bumasag sa tawanan ng mga babae. Nang makita siya ni Vincent, agad na nagbago ang malamig na muka ng lalaki at napalitan ng isang mainit na titig. Gustong ipakita ni Amara sa mga babaeng yon kung sino ang tunay na nagmamay-ari sa lalaking nilalapitan nila. Dire-diretsyong naglakad si Amara patungo sa mesa. Mataas ang noo at may panginginig sa kanyang mga kamao na pilit niyang itinago. Ang dalawang babaeng nagpapapansin kay Vincent ay natigilan at napatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Kitang-kita sa mga mata nila ang pang-iinis. Ngunit hindi nagpatinag si Amara. Ang inis na nararamdaman niya sa kanyang puso ay mas matimbang kaysa sa anumang takot. Vincent, honey. Malambing ngunit may otoridad na tawag ni Amara. Sadya niyang ginamit ang salitang honey para ipamukha sa mga nakakalat na babae na siya ang legal na asawa. Nang marinig ni Vincent ang boses ng asawa, agad na napawi ang malamig at nabubugnot niyang muka. Tumayo siya. Sinalubong ang dalaga at natural na ipinatong ang kanyang palad sa baywang ni Amara upang kabigin ito nang malapit sa kanya. "You're late, magandang asawa ko." Bati ni Vincent. Ang kanyang baritonong boses ay biglang lumambot. Ang salitang asawa ay tila isang malakas na sampal sa dalawang babaeng nakatayo. "Sino siya, Vincent? I don't know you allow provincial-looking girls in your private dinners now." Maarteng komento ng isang babaeng nakasuot ng kumikinang na gintong kasuotan. Pilit na itinataas ang sarili. Humarap si Amara sa kanya. Imbes na matakot ay mas lalo niyang isiniksik ang kanyang katawan kay Vincent at hinawakan ang braso ng asawa. "Ako ang legal na asawa ni Vincent Romano at kung hindi niyo mamasamain, may pribadong hapunan kami ngayon ng asawa ko. Kaya maaari na kayong umalis bago pa man mawala ng pasensya ang asawa ko sa inyo." Nanlaki ang mga mata ng dalawang babae sa tapang niya. Padabog siyang tumalikod at mabilis na umalis. Nang makaalis ang mga to ay agad na binitawan ni Amara ang braso ni Vincent at takmang uupo na sana ng may nakasimangot na muka. Ngunit bago pa man siya makahakbang, hinila siya muli ni Vincent pabalik sa kanyang balikat. Baka sa mukha ng mafia boss ang isang malawak at bihirang ngiti. Isang kilig na hindi niya mapigilan. "Nagsiselos ba ang maliit kong asawa?" Pabulong na asar ni Vincent. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatitig sa namumulang muka ni Amara. Hindi no? Ayoko lang na may ibang humahawak sa pagmamay-ari ko pansamantala." Palusot ni Amara, habang lalong nag-aapoy ang kanyang mga pisngis sa hiya. Ang marinigang mahinang tawa ni Vincent ay nagpatalon sa kanyang puso. Ang buong gabi ng hapunang yon ay napuno ng nakakatunaw na mga titig at palitan ng matatamis na ngiti. Na tila ba unti-unti nang binubura ang salitang kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit habang unti-unting nagkakalapit ang kanilang mga puso, sa kabilang dako naman ng malawak na hasyenda sa malalayong lalawigan, may isang lalaking nag-aalab ang galit. Si Lucas, isang makapangyarihan, matangkad at morenong hasyendero na nagmamay-ari ng libu-libong ektarya ng lupain sa probinsya kung saan lumaki si Amara. Si Lucas ang kababata, lihim na umiibig at matagal nang nangakong magpoprotekta kay Amara. Kakauwi lamang nito galing sa isang business trip sa ibang bansa nang malaman niyang malupit na ginawa ng tiyuhin ni Amara ang ibenta ang dalaga sa isang auction sa Maynila para sa utang sa sugal. "Hinanap ko na siya sa buong probinsya at ngayon ay nalaman kong nasa kamay siya ng isang Romano." Galit na isinigaw ni Lucas habang hinahampas ang kanyang mamahaling lamesang kahoy sa loob ng kanyang opisina sa hasyenda. "Oo po, Senyor Lucas.
Balita po ay kasal na sila ng mafia boss na si Vincent Romano. Sagot ng kanyang tauhan na nanginginig sa takot. Nagtagis ang mga bagang ni Lucas. Kilala niya ang pangalang Romano. Ngunit wala siyang pakialam kung mafia boss man ito o hari ng kadiliman. Para sa kanya, si Amara ay para lamang sa kanya at kinuha ito sa pamamagitan ng maruming paraan ng pera. Ihanda ninyo ang mga sasakyan. Pupunta tayo patungong Maynila. Utos ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at selos. Bibilhin ko si Amara pabalik kahit na magkano. At kung ayaw siyang bitawan ng Romanong yon, gagawin ko ang lahat. Makuha ko lang si Amara. Si Amara ay nasa malawak na sala ng sandaling yon. Abala sa pag-aayos ng mga sariwang bulaklak sa florera, habang si Vincent naman ay nasa kanyang opisina sa ikalawang palapag. Binabasa ang ilang mga legal na dokumento ng kanyang mga negosyo. Payapa ang paligid ngunit ang katahimikang yon ay biglang nabasag ng tunog ng mabilis na pagpreno ng mga sasakyan sa labas ng malaking gate. Sino ang nangangahas na gumawa ng ganyang ingay sa teritoryo ko? Bulong ni Vincent sa kanyang sarili habang nakadungaw sa bintana ng kanyang opisina. Nang makita niya ang tatlong mararangyang itim na SUV na hindi pamilyar sa kanya. Mula sa gitnang sasakyan ay bumaba ang isang matangkad, moreno at matikas na lalaki na may suot na mamahaling leather jacket. Ang tindig nito ay hindi tulad sa mga karaniwang grupo sa lungsod. Mayroon itong tikas ng isang tao na sanay mamuno. Mabilis na bumaba si Vincent patungo sa sala. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng malamig na seryoso. Eksakto namang bumukas ang pinto ng mansyon matapos itong itulak ni Lucas at nilagpasan lamang ang mga bodyguard na nag-aalangan pang gumamit ng dahas dahil walang utos mula sa kanyang amo. Amara! Ang baritonong boses ni Lucas ay umalingaw-ngaw sa buong sala, puno ng pag-aalala at excitement. Nabitawan ni Amara ang hawak nitong rosas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halo-halong gulat at takot ang rumihistro sa kanyang muka. Lucas, anong ginagawa mo rito? Hinanap kita kung saan-saan, Amara. Lumapit ng mabilis si Lucas at bago pa man makakilos ang dalaga, ay mabilis ngunit may pag-iingat na niyakap niya ito ng mahigpit. Diyos ko, salamat at ligtas ka. Nalaman ko ang ginawa ng tiyuhin mo. Huwag kang matakot. Nandito ako para iligtas ka. Sa tuktok ng hagdanan, nasaksihan ni Vincent ang eksenang yon. Sa buong buhay niya, walang sino mang lalaki ang nangahas na humawak sa anumang pag-aari niya, lalo na sa kanyang asawa. Isang matinding selos na mas malakas at mas mapanganib kaysa sa anumang tama ng bala ang biglang sumiklab sa kanyang puso. Uminit ang kanyang buong katawan, nagtagis ang kanyang mga bagang at ang kanyang mga kamao ay naging puti sa higpit ng pagkakasara. Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Bago pa man makasagot si Amara kay Lucas, marahas ngunit may kontrol na hinila ni Vincent si Amara pabalik sa kanyang tabi. Ipinakita niya ang kanyang otoridad sa pamamagitan ng mahigpit na pagpaloob ng kanyang braso sa baywang ng asawa. Isinisiksik ito sa kanyang katawan upang ipamukha sa estranghero kung sino na ang nagmamay-ari dito. Sino ka? At anong karapatan mong pasukin ang mansyon ko at yakapin ang asawa ko? Galit na saad ni Vincent. Ang kanyang mga mata ay tila mananakit ng tao ng oras na yon. Tumingin si Lucas ng diretso sa mga mata ng mafia boss. Walang bakas ng takot kahit alam niyang napapaligiran siya ng mga armadong tauhan ng mga Romano. Ako si Lucas Mondragon, kaibigan ni Amara mula sa probinsya. Ang lalaking matagal nang nagpoprotekta sa kanya bago mo pa siya binali na parang isang kagamitan. Lucas, pakiusap, huwag kang magsalita ng ganyan. Pagmamakaawa ni Amara, nanginginig ang boses dahil natatakot siya sa kung anong maaaring gawin ni Vincent kay Lucas. Ngunit ang pag-aalalang yon ni Amara para kay Lucas ay lalong nagpadama ng selos kay Vincent.
Bakit mo siya pinoprotektahan, Amara? May nakaraan ba kayo? Binili? Isang mapanganib na tawa ang pinakawala ni Vincent. Si Amara ay kasal sa akin sa harap ng batas, Ginoo. Siya ang senyora ng pamilyang Romano at sa mundong to, ang sino mang pumasok sa teritoryo ko ay hindi na kailanman nakakalabas pa. Inayos ni Lucas ang kanyang tayo, itinaas ang kanyang baba. Isa akong hasyendero Romano, mayaman ako at kaya kong triplehin ang 10 milyong ibinayad mo sa tiyuhin niya. Makuha ko lang siyang muli. Sabihin mo ang presyo mo at pakakawalan mo si Amara ngayon din. Naramdaman ni Vincent ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa matinding galit at selos. Tumingin siya kay Amara na kasilukuyang nakahawak sa kanyang balikat. Bakas ang labis na kalituhan. Sa unang pagkakataon, natakot si Vincent. Hindi dahil sa banta ni Lucas, kundi sa takot na baka mas piliin ni Amara ang lalaking to mula sa kanyang nakaraan, kaysa sa isang katulad niyang nabubuhay sa dilim. Triplehin ang presyo? Isang mapanganib at malamig na tawa ang pinakawala ni Vincent. Mas lalo niyang hinalikan ng tuktok ng ulo ni Amara, bago binalingan ng matalim na tingin ng hasyendero. Wala kang sapat na salapi para bilhin ang asawa ko, Lucas. At kahit ubusin mo pa ang lahat ng lupain mo sa probinsya, hinding-hindi mo siya makukuha sa akin. Vincent, pakiusap, huwag kayong mag-away. Naiiyak na pakiusap ni Amara. Hawak ang braso ng asawa. Lucas, umalis ka na. May kasunduan kami ni Vincent. Kasal na kami. Pero Amara, pinilit ka lang niya. Hindi mo ba nakikita? Isang kriminal ang kasama mo. Sigaw ni Lucas. Mga hakbang ng lapit ngunit agad siyang hinarangan ng 3 armadong bodyguard. Umalis ka na habang may hininga ka pa. Utos ni Vincent. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ilabas niyo na yan at kapag bumalik pa sa teritoryo ko, alam niyo na ang gagawin. Hindi pa tayo tapos, Romano. Babalikan kita, Amara. Sigaw ni Vincent habang pilit na kinakaladkad ng mga bodyguard palabas ng mansyon. Nang sumara ang pinto ay binitawan ni Vincent si Amara. Hindi siya tumingin sa asawa. Bagkus ay mabilis na naglakad patungo sa kanyang opisina sa itaas. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Ang selos na naramdaman niya ay tila lumalalim sa kanyang pagkatao. Victor! Sigaw ni Vincent pagkapasok sa opisina. Agad na pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang bodyguard at matalik na kaibigan na si Victor. Seryoso ang mukha nito ngunit may bakas ng pangaasar sa mga mata. Boss Vincent, mukhang malalim ang iniisip natin ah. Sino yung hasyendero sa baba? Huwag mo kong idaan sa biro ngayon, Victor. Malamig na tugon ni Vincent habang nakatalikod at nakatingin sa bintana. Gusto kong manmanan mo si Amara. Bawat galaw niya, bawat taong kinakausap niya. Lalo na kung ang lalaking yon ang lalapit sa kanya. Sabihin mo sa akin kaagad. Napaatras si Victor at napangiti ng bahagya. Seryoso ka, boss? Pababantayan mo ang sarili mong asawa sa loob ng sarili mong mansyon? Parang iba na yan ah. Ginagawa ko lang to dahil sa karapatan ko bilang asawa. Katwiran ni Vincent. Mabilis ang pagtanggi kahit halata naman ang tunay na dahilan. Sus, aminin mo na kasi, Vincent. Mahal mo na ang asawa mo, no? Nagsiselos ka lang dun sa probinsyanong hasyendero. Biro ni Victor sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Manahimik ka, Victor. Gawin mo na lang ang utos ko. Asik ni Vincent. Ngunit ang mabilis na pag-iwas ng kanyang tingin at ang bahagyang pamumula ng kanyang leegang nagpatunay na tama ang hinala ng kanyang bodyguard. Gabi na ngunit nag-aala pa rin ang galit sa puso ni Vincent. Pagpasok niya sa master's bedroom, naroon si Amara. Nakaupo sa gilid ng kama at bakasang pamamaga ng mga mata dahil sa pag-iyak. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila ba kuryenteng nagbibigay ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sino siya, Amara? Pambungad na tanong ni Vincent. Ibinagsak niya ang kanyang suit jacket sa silya. Ang kanyang boses ay seryoso. Napatingala si Amara.
Nanginginig ang mga labi. Sinabi ko na sa'yo, Vincent. Kaibigan ko si Lucas mula sa probinsya. Kababata ko siya. Kaibigan o kasintahan? Humakbang palapit si Vincent. Ang kanyang anino ay tuluyang lumamon sa liwanag sa pwesto ng asawa. Kung makayakap siya sa'yo, tila ba may mas malalim kayong pinagsamahan? At ikaw naman, hinayaan mo siya. Nakalimutan mo na ba kung kanino ka nakatali ngayon? Hindi ko nakakalimutan yun. Tumayo si Amara. Pilit na nilalabanan ang takot. Alam ko kung anong posisyon ko rito, Vincent. Alam kong binili mo ko ng 10 milyon para lang sa isang anak. Pero tao rin ako. May nakaraan. May mga kaibigang nag-aalala sa akin. At nag-aalala ka rin sa kanya. Ramdam na ramdam ni Vincent ang selos sa kanyang puso. Nang maalala ang pagmamakaawa ni Amara kanina. Pinrotektahan mo siya sa harap ko, Amara. Natakot ka na baka saktan ko ang hasyenderong yon? Natakot ako para sa'yo. Bulalas ni Amara. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang pisngi. Natakot ako na baka makagawa ka ng krimen dahil sa akin. Ayokong mapahama ka, Vincent. Ayokong dahil sa akin ay may mangyaring masama sa'yo. Natigilan si Vincent. Ang galit sa kanyang mga mata ay bahagyang napalitan ng gulat. Natakot siya para sa akin? Ang isiping yon ay tila nagpabagsak sa pader ng kanyang pagmamataas, ngunit ang selos ay naroon pa rin. Lumapit palalo si Vincent hanggang sa ilang pulgada na lamang ang distansya ng kanilang muka. Hinawakan niyang magkabilang balikat ni Amara. Kung ganon, patunayan mo, Amara. Pabulong na wika ni Vincent. Patunayan mo sa akin na ako ang asawa mo, na walang ibang lalaki sa isip mo kundi ako. Vincent. Gusto ko ng anak natin, Amara. Marahang utos ni Vincent bago tuluyang sinakop ang mga labi ng dalaga. Sa gabing yon, walang espasyo para sa salitang kasunduan. Ang komprontasyon na nagsimula sa matinding selos ay nauwi sa isang masidhing gabi ng pag-ibig ng pag-iisa. Sa bawat haplos at halik ni Vincent, pilit niyang binubura ang anumang bakas ni Lucas sa alaala ni Amara, habang ang dalaga naman ay tuluyan ng nalunod sa init ng pag-aaruga ng kanyang mafia boss na asawa. Maagang nag-almusal si Vincent sa kanyang opisina habang nakatitig sa kawalan. Ang init ng nagdaang gabi kasama si Amara ay sariwa pa sa kanyang alaala. Ngunit ang anino ng selos ay hindi pa rin tuluyang napapawi. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pasok. Malamig na utos ni Vincent. Iniluwa ng pinto si Victor na may hawak na isang itim na folder. Seryoso ang mukha ng bodyguard. Isang pambihirang ekspresyon para sa isang taong madalas ay palabiro. May balita na ako tungkol sa hasyendero, boss. Panimula ni Victor, habang inilagay ang folder sa mesa. Hindi umalis ng Maynila si Lucas. Nag-check-in siya sa isang mamahaling hotel malapit dito. At may mas matindi pa akong nalaman. Ano yon? Tanong ni Vincent, habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagtagis. Nung pinalayas mo si Lucas, may iniwang liham ang mga tauhan niya sa isa sa mga katulong para iabot kay Amara. Nakausap ko ang katulong. Ibinigay niya raw to kay senyora bago ito pumasok sa kwarto niyo. Tumingin ng diretso si Victor sa kanyang amo. Mukhang gumagawa ng paraan si Lucas para maitakas ang asawa mo. Binalot ng matinding katahimikan ang silid. Naramdaman ni Vincent ang mabilis na pag-akyat ng galit sa kanyang puso. Nanginig ang kanyang panga sa galit. Hindi na niya hinintay na tapusin ni Victor ang sasabihin. Padabog siyang tumayo at mabilis na tinungo ang kanilang master bedroom. Gulat na napatingin si Amara nang biglang bumukas ang pinto. Kasalukuyan siyang nag-aayos ng higaan. Vincent, may problema ba? Simula sa araw na to, Amara, hindi ka na pwedeng lumabas ng mansyon nang wala ako. Mariin at malamig na utos ni Vincent. Bawal mong hawakan ng kahit na anong telepono at dodoblehin ko ang mga bodyguard na magbabantay sa'yo. Nabitawan ni Amara ang hawak na unan.
Bakas ang labis na kalituhan at sakit sa kanyang muka. Ano? Bakit, Vincent? Anong kasalanan ko? Akala ko ba pagkatapos ng kagabi? Kagabi? Isang mapait na tawa ang pinakawala ng binata. Lumapit siya kay Amara at hinawakan ng magkabilang balikat nito. Gusto ko lang siguraduhin na ang asawa ko ay mananatili sa akin, na hindi ka magpapaligaw o magpapataka sa syenderong yon. Tungkol ba to kay Lucas? Naiiyak na tanong ni Amara. Wala akong ginagawang masama. Wala akong balak tumakas. May iniwan siyang sulat sa'yo, hindi ba? Sigaw ni Vincent. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nagsiselos ako, Amara. Nagdidilim ang paningin ko sa tuwing naiisip ko na may ibang lalaking gustong umagaw sa'yo. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko dahil mahal kita. Natigilan naman si Amara. Para bang huminto ang tibok ng kanyang puso. Tuluyan nang pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Napasandal siya sa balikat ni Vincent. Mahal mo ko? Bulong ni Amara. Paano ang isang makapangyarihang lalaking tulad mo, isang Romano, ay iibigin ng isang katulad kong binili mo lang? Bumaba ang tingin ni Vincent. Ang kanyang mga mata ay napalitan ng labis na pagsuyo at kahinaan. Isang bagay na kay Amara niya lang ipinapakita. Hindi ko rin alam. Nung una kitang makita ay nabighani na ako. Kaya gumawa ko ng paraan para makuha ka. At binigay ko ang kasunduan na yon. Anak lang ang habol ko sa'yo para sa kasunduan na kasal. At anak para hindi ka umalis sa tabi ko. Naiyak ng lalo si Amara. Hinawakan niya ang muka ng asawa gamit ang kanyang mga nanginginig na palad. Mahal din kita, Vincent. Mahal na mahal kita. Kaya lang natatakot ako. Natatakot saan, Amara? Bahagyang lumambot ang boses ni Vincent habang pinapahid ang mga luha sa pisngi ng dalaga. Natatakot ako na baka kapag naibigay ko na ang anak na gusto mo, masaktan ka at iwan mo lang din ako sa huli. Natatakot ako na baka pansamantala lang ang lahat ng to para sa'yo. Pag-amin ni Amara, habang sinasabi ang pinakamalalim na takot ng kanyang puso. Niyakap siya ng mahigpit ni Vincent. Hinding-hindi kita iiwan, Amara. Tapos na ang kasunduan. Matapos ang maramdaming pag-amin, tila ba napalitan ng rosas at matatamis ng ngiti ang bawat sulok ng silid, na nung una ay binalot ng matinding selos at tensyon. Nakaupo ang mag-asawa sa gilid ng malawak na kama. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang hindi maalis ang tingin ni Vincent kay Amara. Haharapin ko ang kahit na sino, Amara. Huwag mo lang akong iwan. Bulong ni Vincent habang marahang pinaglalaroan ng mga daliri ng asawa. Kahit ang buong mundo pa ang kalabanin ko, basta nasa tabi kita, wala akong pakialam. Nahihiyang ngumiti si Amara. Ang kanyang mga pisngi ay muling nagkulay rosas. Kasi naman, nakakatakot ka kaya kapag nagagalit ka. Akala ko talaga kagabi at kaninang umagay itatapon mo na ako pabalik sa probinsya. O kaya naman ay ikukulong mo na ako sa bodega. Natawa ng mahina si Vincent. Isang tunog na bihirang-bihirang marinig ng kahit na sinong tauhan niya. Hinila niya si Amara papalapit sa kanyang balikat at niyakap to. Ikukulong sa bodega? Amara, 10 milyon ang binayad ko sa'yo. Tapos sa bodega lang kita ilalagay. At saka sino ba naman ang makakatagal na tiisin ng isang napakagandang asawa na katulad mo? Bolero? Pinalo ng mahina ni Amara ang balikat ng asawa. Ngunit hindi niya rin mapigilang isandalang kanyang ulo rito. Pero seryoso, Vincent, paano si Lucas? Natatakot ako na pwedeng magpang-abot kayo ulit. Huwag mo na siyang isipin, ako na ang bahala sa kanya. Paninigurado ni Vincent. Ang isipin mo ngayon ay kung paano mo ko aasikasuhin mamayang gabi. Masarap ba ang lulutuin mo para sa hapunan ng asawa mo? Opo, paborito mo ang ihahanda ko. Sagot ni Amara na may malawak na ngiti.
ramdam na ramdamang umaapaw na kilig sa bawat haplos at salita ng mafia boss na ngayoy tila isang maamo sa kanyang piling. Habang nagpapakasaya sa tamis ng pag-ibig ang mag-asawa sa loob ng mansyon, sa isang tagong penthouse suite ay magulo ang isipan ni Lucas. Naglalakad siya pabalik-balik. May hawak na baso ng alak at baka sa kanyang muka ang labis na puot. Senyor Lucas, may balita po mula sa loob ng mansyon ng mga Romano. Wika ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Tomas habang papasok sa silid. Mukhang mas naghigpit si Romano. Dinoble ang mga gwardya sa paligid at hindi pinapayagang lumabas si Ma'am Amara. Ibinagsak ni Lucas ang baso sa lamesa, dahilan upang mabasag ito at tumapon ng alak. Sinasabi ko na nga ba, kinukulong ng Romanong yon si Amara. Hindi ko hahayaang mabulok ang kababata ko sa kamay ng isang kriminal. Pero senyor, kasal na po sila sa batas at ayon sa nakuhang impormasyon ng ating espiya, tila ba unti-unti na ring nahuhulog ang loob ni Ma'am Amara kay Don Vincent. Pag-aalangan na wika ni Tomas. Namilog ang mga mata ni Lucas sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nangatal. Hindi totoo yan. Pinipilit lang siya ng Romanong yun. Natatakot lang si Amara kaya niya sinasabing mahal niya ang lalaking yun. Kilala ko si Amara. Busilak ang puso niya. Hindi siya pwedeng umibig sa isang masamang tao. Kung hindi natin madadaan sa maayos na usapan, dadaanin natin sa ibang paraan. Plano ni Lucas. Ang boses niya ay puno ng determinasyon at selos. Tomas, alamin mo kung kailan naaalis ng mansyon si Vincent para sa kanyang mga business meeting. Sa oras na maiwan si Amara na may kaunting bantay, doon tayo kikilos. Anong gagawin natin, senyor? Lilikha tayo ng kaguluhan sa labas ng gate para madistract ang mga bodyguard niya. At sa pagkakataong yon, papasukin natin ang mansyon at kukunin ko si Amara sa ayaw at sa gusto niya. Iyahanda ko ang mga pribadong eroplano. Sa oras na makuha ko si Amara, lilipad kami pabalik sa probinsya o kung kailangan sa ibang bansa kung saan hindi kami kayang abutin ng kapangyarihan ng mga Romano. Maliwanag ang sikat ng araw na pumasok sa malawak na dining room ng mansyon. Nakaupo si Amara sa harap ng hapagkainan na puno ng paborito niyang almusal. Sinangag, tosino at pritong itlog. Gayunpaman, sa halip na matakamay nakaramdam ang dalaga ng isang kakaibang pag-ikot ng kanyang sikmura nang maamoy ang bawang sa kanin. Biglang napahawak si Amara sa kanyang bibig. Senyora, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Teresa, ang isa sa mga batang katulong na malapit sa kanya. Hindi na nakasagot si Amara. Mabilis siyang tumayo at patakbong tinungo ang banyo sa unang palapag. Doon niya ibinuhos ang labis na pagsusuka. Hilong-hilo siya at tila nangihina ang kanyang buong katawan. Nang mapahilig siya sa lababo at maghilamos, bigla siyang natigilan. May isang ideyang pumasok sa kanyang isipan na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. 2 linggo na akong atrasado sa aking buwan ng dalaw. Iniisip niya habang hinahawakan ng kanyang tiyan. Lumalabas si Amara sa banyo. Medyo namumutla pa ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Teresa, pumarito ka sandali. Bulong niya sa katulong. Ano po yun, senyora? May ipapabili ako sa'yo sa butika sa labas. Pero pakiusap, huwag mo munang sasabihin kahit kanino, lalo na sa mga bodyguard sa labas. Bilahan mo ko ng pregnancy test, 3 piraso. Nanlaki ang mga mata ni Teresa sa tuwa ngunit mabilis din itong tumango. Opo, senyora, agad-agad po. Makalipas ang halos 1 oras ay bumalik si Teresa at lihim na iniabot ang maliit na plastik kay Amara. Mabilis na pumasok ang dalaga sa kanyang silid. Isa-isa niyang ginamit ang 3 pregnancy test kit para makasigurado. Habang naghihintay ng 5 minuto, halos dumiin ang kanyang mga kuko sa gilid ng lababo sa tindi ng kaba. Nang tingnan niya ang mga to, 2 pulang linya ang malinaw na nakaguhit sa bawat isa. Positive. Diyos ko!
Napaluha si Amara sa labis na kaligayahan. Napangiti siya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Buntis ako. May anak na kami ni Vincent. Naisip niya agad ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Alam niyang ito ang pinakahihintay ni Vincent. Hindi na lang para sa kasunduan, kundi bilang bunga ng kanilang totoong pagmamahalan. Excited na siyang magabi para ibalita ito sa asawa sa pag-uwi nito, galing sa isang mahalagang pulong sa labas. Ngunit habang nagdiriwang ang puso ni Amara, sa labas ng gate ng mansyon, nagsisimula na ang itim na plano ng hasyenderong si Lucas. 2 van ang biglang huminto sa tapat ng main gate. Bumaba mula rito ang mga tauhan ni Lucas na armado ng mga pamalo at sadyang gumawa ng malaking gulo. Nag-ingay sila, nambato at hinarangan ng daan upang makuha ang atensyon ng mga gwardya ng mansyon. Sa loob ng control room, nakatayo si Victor habang pinapanood ang mga monitor. Agad na nagtagis ang kanyang mga bagang nang makita ang kaguluhan sa labas. Ano yan? Sino yung mga yan na naghahanap ng sakit ng katawan sa teritoryo ng mga Romano? Asik ni Victor sa radyo. Team Alpha, pumunta kayo sa gate. Paalisin nyo yan. Huwag kayong gagamit ng armas maliban kung unahan kayo. Ayaw ng boss ng ingay ngayon. Copy, Sir Victor. Sagot ng pinuno ng gwardya. Dahil sa taktikang pag-atake na to, halos 3 mga bodyguard sa loob ng compound ang napilitang tumakbo patungo sa main gate para pigilan ng mga nagwawalang grupo ng mga lalaki. Ito ang pagkakataong hihintayin ni Lucas. Sa likod na bahagi ng mansyon kung saan may mataas na pader na natatakpan ng mga puno. Mabilis na naghagis ng mga sliding ladder si Lucas at ang 3 pa niyang pinagkakatiwalaang tauhan. Nakaakyat sila ng walang ingay. Si Lucas na may hawak na isang maliit na armas para sa sarili niyang proteksyon ay determinadong pasukin ang mismong bahay ng mafia boss. Habang naglalakad si Victor sa hallway sa ikalawang palapag upang tignan ang kalagayan ni Amara, napansin niya ang isang kakaibang anino sa may balkonahe ng guest room sa dulo ng pasilyo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang armas. Ang kanyang mga mata na madalas ay may halong biro ay biglang naging kasing talim ng isang agila. May nakabasok. Bulong ni Victor sa kanyang sarili. Agad niyang pinindot ang kanyang earpiece. Victor to all units. May breach sa Section 3. Protektahan ang senyora ngayon din. Mabilis na tinakbo ni Victor ang direksyon patungo sa kwarto ni Amara. Ngunit bago pa man siya makarating, nakita niyang bumukas ang pinto ng kwarto ng dalaga mula sa labas. At ang lalaking pumasok doon ay walang iba, kundi ang hasyenderong si Lucas. Teka, ikaw! Sigaw ni Victor habang tumatakbo ng mabilis. Ngunit huli na dahil mabilis na isinara ni Lucas ang pinto mula sa loob at ibinalandra ang mabigat na aparador para harangan ito. Amara, sumama ka sa akin. Ang boses ni Lucas ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid, dahilan para mapatayo si Amara sa gulat habang hawak pa rin ang kanyang mga pregnancy test kit. Lucas, paano ka nakapasok dito? Sigaw ni Amara. Gulat at takot ang nakarehistro sa kanyang muka habang pilit na itinatago sa kanyang likuran ang pregnancy test kit. Amara, pakiusap, makinig ka sa akin. Hingal na wika ni Lucas. Mabilis nitong nilapitan ng dilaga at hinawakan ang kanyang magkabilang kamay. Nandito ako para iligtas ka. May sasakyan at eroplanong naghihintay sa akin. Sumama ka na sa akin pabalik sa probinsya, malayo sa mapanganib na mundong to. Hindi mo naiintindihan, Lucas. Umalis ka na, parang awa mo na, bago ka pa masaktan ng mga tao rito. Pakiusap ni Amara. Pilit na binabawi ang kanyang mga kamay. Hindi ako aalis nang wala ka. Mahal kita, Amara. Matagal na kitang mahal. Pag-amin ni Lucas. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang buong buhay ko. Maging ligtas at masaya ka lang sa piling ko. Sa labas ng silid, maririnig ang malalakas na kalampag. Buksan mo tong pinto. Kung ayaw mong hindi ka na makalabas dito. Galit na sigaw ng bodyguard na si Victor.
habang pilit na itinutulak ang pinto gamit ang kanyang buong katawan. Kasabay nito, mabilis niyang pinindot ang kanyang earpiece. Boss, nakapasok si Lucas sa mansyon. Nasa kwarto siya ngayon ng senyora, nakalock. Sa kabilang linya habang mabilis na pinatatakbo ang kanyang sasakyan pabalik ng mansyon, nagdilimang paningin ni Vincent. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay nangatal sa galit at takot. Victor, kapag may nangyaring masama kay Amara, sigurado kong walang makakalabas ng buhay sa mga yan. Sa loob naman ng kwarto, sa tindi ng pagpupumiglas ni Amara, biglang nabitawan ng dalaga ang mga bagay na itinatago niya sa kanyang likod. Bumagsak sa sahigang 3 pregnancy test kit. Natigilan si Lucas. Dahan-dahang bumaba ang kanyang tingin sa sahig. Malinaw na malinaw ang 2 pulang linya sa bawat aparato. Napabitaw siya sa kamay ni Amara. Hindi makapaniwala. Amara, ano to? Naiiyak na pinulot ni Amara ang mga test kit at niyakap ang mga to sa kanyang dibdib. Tama na, Lucas. Tumigil ka na. Mahalaga ka sa akin dahil kaibigan kita. At alam ko na ginagawa mo to dahil mahal mo ko. Pero pakiusap, may asawa na ako. Mahal ko si Vincent at magkakaanak na kami. Parang gumuho ang mundo ng hasyendero sa kanyang narinig. Ang galit at determinasyon sa kanyang muka ay napalitan ng labis na pighati. Mahal mo ang mafia boss na yon? Oo, mahal ko siya. Pag-amin ni Amara. Kaya pakiusap, huwag mo nang ituloy ang plano mo. Dahan-dahang ibinaba ni Lucas ang kanyang mga kamay. Pinahid niya ang isang butil ng luha na pumatak sa kanyang sariling pisngi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang hangad ko lang naman ay maging masaya ka, Amara. At kahit masakit, kung si Vincent talaga ang mahal mo, magpaparaya ako. Huminga ng malalim si Lucas at tumingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Basta, ayokong malaman na iiyak ka ng dahil sa kanya. Dahil sandaling saktan ka niya, babalik ako para tuluyan kang bawiin. Tandaan mo yan. Eksakto namang sa labas, dumating si Vincent na nagdidilimang paningin sa galit. Hawak ang kanyang armas. Akma niyang sisipain ang pinto nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang asawa mula sa sirang lock. Natigilan ng lalaki. Ibinaba niya ng bahagya ang armas at nakinig ang lahat. Sa pinag-uusapan ni Lucas at Amara. Salamat, Lucas, at patawad. Hinding-hindi ako iiyak dahil alam kong mahal ako ni Vincent at poprotektahan niya kami ng anak namin. Napatulala si Vincent sa labas ng pinto. Ang matinding selos, galit at puot na lumalamon sa kanya ay biglang napawi na parang bula. Napalitan ito ng malalim na emosyon. Buntis si Amara. Ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang puso na matagal ng bato ay tuluyang nayakap ng labis na kaligayahan. Tumingin si Vincent kay Victor na nasa tabi niya na ngayon ay nakangiti na rin ng nakakaloko. Ibinaba ng mafia boss ang kanyang armas at huminga ng malalim, handang harapin ang lalaking nasa loob. Dahan-dahang itinulak ni Vincent ang pinto na bahagya ng nasira dahil sa tangkang pagpasok ni Victor. Sa pagpasok niya ay agad na naging alerto si Lucas at humarang sa harap ni Amara. Ngunit itinaas ni Vincent ang kanyang 2 kamay. Walang hawak na armas. Walang bakas na marahas na intensyon. Vincent, mahinang sambit ni Amara. Tumingin si Vincent kay Lucas. Ang matalim na titig ng 2 makapangyarihang lalaki ay nagtagpo. Ngunit sa pagkakataong to, wala nang apoy ng selos. Narinig ko ang lahat. Panimula ni Vincent. Ang kanyang baritonong boses ay kalmadong ngunit seryoso. At iginagalang ko ang tapang mo na pasukin ang pamamahay ko para sa kapakanan ng babaeng mahal mo. Ibinaba ni Lucas ang kanyang panangga, bagamat nananatiling matikas ang tindig. Hindi ako natatakot sa iyo, Romano. Pero nang narinig ko naman ang asawa mo, siya ang pumili sa iyo. Kaya binitawan ko na ang aking laban.
Lumapit ng bahagya si Vincent at inilahad ang kanang kamay kay Lucas. Salamat sa pagpaparaya at salamat sa pag-aalaga sa kanya bago siya napunta sa akin. Kung kailangan mo ng kakampi sa lungsod na to, bukas ang pinto ng mga Romano para sa'yo, Lucas. Natigilan si Lucas. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng pagkatao mula sa isang kinatatakutang mafia boss. Dahan-dahang iniabot ni Lucas ang kanyang kamay at mahigpit na nakipagkamay kay Vincent. Seryosohin mo ang mga salita mo, Romano, dahil kapag nalaman kong pinaiyak mo ang kababata ko, walang mafia-mafia sa akin. Itinuturing ko na simula ito ng maayos nating ugnayan. Asahan mo ang aking katapatan sa aking salita. Sagot ni Vincent na may tipid ng ngiti. Tumingin si Lucas kay Amara at sa huling pagkakataon ay binigyan niya ito ng pampalubag loob ng ngiti. Bago tuluyang tumalikod at sumama kay Victor na naghihintay sa labas ng pinto para ihatid siya ng ligtas. Nang sumara ang pinto at tuluyan silang naiwang dalawa, hindi na nag-aksaya ng panahon si Vincent. Mabilis niyang tinakbo ang distansya sa pagitan nila at mabilis ngunit puno ng pag-iingat na binalot ang asawa ng isang emosyonal na yakap. Isinubsob niya ang kanyang muka sa leeg ng asawa. Vincent, sorry kung gumawa ng gulo si Lucas. Umiiyak na bulong ni Amara habang yakap din ng asawa. Shh! Walang anuman yon, love. Wala kang kasalanan. Pag-alo ni Vincent. Narinig ko ang sinabi mo sa kanya. Salamat. Salamat dahil ako ang pinili mo. Pero may gusto ka pa bang sabihin sa akin? Dahan-dahang kumala si Amara sa yakap ngunit nanatiling nakahawak sa mga bisig ni Vincent. Tumingala siya. Ang mga mata ay nanginginig sa halo ng luha at ngiti. Ipinakita niya ang 3 pregnancy test kit na hawak niya kanina. Vincent, buntis ako. Magkakaroon na tayo ng anak. Naiiyak ngunit nakangiting pag-amin ni Amara. Para bang nawala ng lakas ang tuhod ng mafia boss. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Vincent sa mga pulang linya. Pagkatapos ay tumingin sa tiyan ng asawa. Binuhat niya si Amara at bahagyang inikot sa hangin bago ito muling ibinaba at pinagahalikan ng buong mukha nito. Diyos ko, Amara, buntis ka. Bulalas ni Vincent. Hindi na maitago ang labis na kaligayahan. Lumuhod siya sa harap ng asawa at banayad na idinikit ang kanyang pisngi sa tiyan nito. Salamat, love. Salamat sa pinakamagandang regalo sa buhay ko. Tumango siyang muli at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Amara. Tinitigan ito ng may labis na pagsuyo. Nangangako ko sa iyo, Amara, simula sa araw na to, ibibigay ko sa inyo ng anak natin ang lahat ng karangyaan, proteksyon at pagmamahal na kaya kong ibigay. Bubuo tayo ng isang tunay, buo at masayang pamilya. Walang sino mang makakasira sa atin. Mabilis na lumipas ang mga buwan na tila ba isang masayang kanta. Ang mansyon ng mga Romano ay tuluyang napuno ng init at pagmamahal. Sa bawat araw na nagdaan, walang ibang ginawa si Vincent kundi ang siguraduhing kompleto at ligtas ang kanyang asawa. Siya mismo ang nag-aasikaso sa mga pagkaing hinahangad ni Amara sa kanyang paglilihi. Hanggang sa sumapit ang isang pinakahihintay na gabi. Sa loob ng pinaka-marangyang pribadong silid sa ospital, umalingaw-ngaw ang isang malakas at malusog na iyak ng isang sanggol. Isang malusog na sanggol na lalaki, Don Vincent, Senyora Amara. Nakangiting wika ng doktor, habang maingat na inilalapag ang bata sa dibdib ng pagod ngunit umiiyak sa kaligayahan na si Amara. Lumapit si Vincent, ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hinawakan ng kamay ni Amara at hinalikan ito ng matagal, bago ibinaling ang tingin sa kanilang anak. Mateo, bulong ni Vincent. Ang kanyang boses ay pinapaligiran ng labis na pagmamahal. Mateo Romano, ang munting regalo ng Diyos sa atin, ang tagapagmana ng ating pag-ibig. Napakagwapo niya, Vincent.
Kamukhang kamukha mo. Hikbi ni Amara habang nakangiti sa asawa. Iniyuko ni Vincent ang kanyang ulo para idikit sa kanyang noo sa noo ni Amara. Salamat, love. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang tunay na pamilya. Ikaw at si Mateo ang aking buhay, ang aking kaharian. Habang nagaganap ang eksenang yon, sa lalawigan naman ng Laguna sa malawak na luntiang hasyenda, iba namang yugto ng pag-ibig ang nagaganap. Si Lucas ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang mansyon, may hawak na tasa ng kape, habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Payapa na ang kanyang puso. Ang sakit ng pagpaparaya kay Amara buwanang nakalipas ay tuluyan ng naghilom dahil sa pagdating ng isang bagong bagyo sa kanyang buhay, si Angelica. Lucas, bakit mo naman ipinamigay yung paborito kong kabayo sa mga tauhan mo? Napaka-unfair mo talaga. Isang matinis ngunit nakatutuwang boses ni Angelica ang umalingaw-ngaw habang nagdadabog itong naglalakad patungo sa balkonahe. Si Angelica ay isang spoiled brat na anak ng isang mayamang mambabata sa katabing bayan. Maganda to, maputi at palaging nakapout ang labi, at sanay na nakukuha ang lahat ng gusto. Noong una ay madalas silang mag-away ni Lucas dahil sa pagiging mapagmataas nito. Ngunit sa huli, ang matigas at seryosong puso ng asyendero ay tuluyang binuwag ng kakulitan at tapat na pagmamahal ng dalaga. Natawa ng malakas si Lucas. Isang tawa na ngayon niya lang muling nailabas. Lumapit siya kay Angelica at bigla itong hinila sa baywang papalapit sa kanya, dahilan para magulat at mamula ang spoiled brat na dalaga. Masyadong matapang ang kabayong yon para sa isang munting prinsesa na katulad mo, Angelica. Panunukso ni Lucas habang pinipis silang ilong nito. Huwag kang mag-alala. Nagpabili ako ng isang mas maamong puting kabayo mula sa ibang bansa para lang sa'yo. Talaga? Kaagad na nagbago ang mukha ni Angelica at napalitan ng isang napakatamis na ngiti. Sabay yakap sa leeg ng hasyendero. Gosh, kaya mahal na mahal kita eh. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Nangiti si Lucas habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Sa loob-loob niya, nagpasalamat siya na nagparaya siya kay Amara dahil kung hindi niya ginawa yon, hinding-hindi niya makikilala ang babaeng nakatadhana talaga para magpatibok muli ng kanyang puso sa mas masayang paraan. Makalipas ang isang taon, isang pagtitipon ang naganap sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Romano para sa unang kaarawan ni Mateo. Ang buong paligid ay napupuno ng mga makukulay na lobo, marangyang handaan at tunog ng tawanan. Naroon si Victor na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. At ang hindi inaasahan ng marami, dumating din sina Lucas at Angelica bilang mga espesyal na panauhin. Walang bakas ng nakaraan. Tanging purong pagkakaibigan at respeto ang namamagitan sa dalawang lalaki habang nagkakamayan. Sa gitna ng hardin ay nakatayo sina Vincent at Amara habang kargang nakangiting si Mateo. Ang hangin ay tila ba sumasayaw sa paligid at ang sikat ng araw ay nagbibigay ng isang liwanag sa mag-asawa. Masaya ka ba, love? Tanong ni Vincent habang nakapulupot ang kanyang braso sa baywang ni Amara. Pinapanood ang kanilang anak na sumusubok abuti ng isang lobo. Sobra, Vincent. Higit pa sa pinangarap ko nung nasa probinsya pa ako. Salamat dahil binili mo ko sa auction room na yon. Salamat dahil ikaw ang naging asawa ko. Hindi kita binili, Amara. At ang 10 milyong yon ay ang pinakamaliit na halagang ibinayad ko para mahanap ang aking tahanan. Bulong ni Vincent bago dahan-dahang iniyuko ang kanyang muka para igawad ang isang napakatamis at emosyonal na halik sa mga labi ng asawa, kasabay ng palakpakan ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Ang kwento na nagsimula sa dilim, sa isang malamig na bentahan at kasunduan, ay nagtapos sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang magpalambot sa pinakamatigas na puso
at magbunga ng isang walang katapusang kaligayahan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Amara at Vincent. Sana po ay muli ninyo akong samahan sa mga full stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Kung ikaw si Amara, sino ang pipiliin mo? Si Vincent na isang mafia boss at kinatatakutan ng lahat pero nang makilala ka ay nagbago para sa'yo at mahal na mahal ka? O si Lucas na kayang itaya ang kayamanan at sarili para mabawi lang ang babaeng minamahal niya? Comment naman po sa baba kung saan nakarating ang ating video. Maraming salamat po.